Parang sa iniisip ko na ano ba to? Diba dapat bigyan niya ng pagkakataon yung anak niya. Dahil kasi magandang future magandang future para sa anak niya ang hinihain natin. So, ayun, pati yung actually nag-ano na ako, nag-pag-usap na ako kaya sa sponsor. So, meron po siya mga ano tayo mga amigo, nasa Skyway na. Ayan. Nakatulog po tayo mga amigo sa sobrang pagod. Opo mga amigo, ako'y pagod na pagod. Wala akong alas tulog kasi, tapos si Ate Lenlen nyo, ganun din. Madaling araw ay na punta ko si Lenlen gising. Tapos ayun, ang ginawa ko cellphone na lang ako. Nag-browse na lang ako. Kanina iyak si Joanna. Wala kahapon pa pala siya nag-iyak. So mga susunod na araw ko kwento ko sa inyo yung mga nangyari. Napakarami na pong nangyari mga amigo. Pero ayan, yung pag-iyak ni Joanna mula ng isang araw pa kahapon, ngayon parang okay naman siya. Parang okay naman po si Joanna at may kausap siya. Sabi niya hindi raw alam ng ni Daddy na uuwi sila. Biglaan talaga mga amigo, kasi biglaan. Pero hanggang sa huli, sabi ni Lenlen, sabi namin kung gusto cancel yung flight, cancel yung flight. Sabi niya hindi, at uuwi na rin sila. So sabi ni Wes sa akin, nagsisisi ko si Joanna kasi nag-decision siya na uuwi. Sabi ko wala namang problema kung uuwi na ganyan, kung i-cancel yung ticket. Sabi ko sa kanya, basta ka ako, kaysa naman ma-depress siya, ganyan. Diba? Kasi ang dami niya mga dahilan kung bakit tayo umuwi. Pero ang pinaka dito mga ilusad ko lang, napakasakit para sa akin yung isasama niya kanyang anak. So yun, yung isasama niya kanyang napakasakit para sa akin. Pero ayoko alam niyo yun, yung mahirap ako sa sarili ko, gano'n, na magmamakaawa, na please sasabihin ko na huwag kayong mga umuwi. Yung gano'n, ayoko ng gano'n mga amigo. Sobra, may mga bawat tao may desisyon. Bawat tao ay may desisyon. At kung desisyon niya ito, wala akong magagawa doon. Walang, diba? So, same as before, nangyari ulit. Pero ngayon kasi, ito ay pinapauwi ko na talaga yung nanay. Kasi kaysa maganda, kaysa mawala lahat ng mga anak niya, may mangyari pang hindi maganda, mas gugustuhin ko kung na umuwi na siya. Opo, mas gusto ko umuwi na siya, kasama niya si Wesley kung gusto niya. Ito ay para sa kapakanan ng mga anak niya na iwan doon. So bilang tatay, hindi ko gusto na iba ang mag-aalaga ng kanyang anak. Mas gugustuhin ko pa na siya na muli ang mag-alaga doon kahit isama niya si Wesley. Pero kung hindi isama si Wesley, wala namang problema sa akin kung napatuloy sa pag-aaral. So para sa akin naman mga amigo, kaya yun naman ang nakaplano na hindi uuwi. Hindi uuwi si Wesley. Opo, hindi uuwi si Wesley at maiiwan po sa Pilipinas. So ayun, pinipilit ni Wesley, ayaw nga niya si Mami. Ay nako mga amigo, ayan. 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 Ganda So parang okay naman na siya Joanna na nakikipag-usap sa kanya. Parang kapatid niya kinakausap parang kapatid niya. Parang si Ian. Opo. So siguro baka hindi ito talaga yung I think para sa akin naman hindi ito yung tingin ko parang hindi ito yung para sa kanya gagawin. Kasi hindi ko kayang ibigay mga amigo yung mga gusto niya.
like yung magpa-party-party, yung mga ganyan. Iba yung buhay niya eh. Iba yung nakalaki. Iba yung nakalakihan niya. Iba yung hindi unlike si Chamame na bahay lang. Ganun. Like si Chamame na isang nanay na ipag-prepare na pagkain yung anak niya. Ganoon. Iba. So, sabi ko nga po sa inyo, yung kanina pag-iyak niya, napalitan na naging okay na kasi nagkaroon kami ng pag-uusap. Nag-uusap kami na maraming pinag-usapan mula kanina at nahimasmasa na siya. So, I'm so thankful sa mga kaibigan ko, kay Marvin, kay Madam, kay Belgium, kay sa akin sa Occidente. Kami ay nagtutulong para maayos ito. So, marami kami pinag-usapan kanina. Pinag-usapan namin ay papakita kita. Marami kang pinag-usapan kanina. Pinag-usapan namin yung paano pag uwi na doon, ano ang mangyayari, ano ang gagawin namin, ganyan. So, ang para sa akin kasi mga ko, may mga pinagsamahan kami kahit kung nasa Ecuador pa, pero hindi lahat ay kaya kong ibigay. Ayan, tulad ng pagpunta niya sa class, ibigay niya sa mga amigo. Kaya marami kami marami kami na ikukwento sa inyo na siguro ay okay na siya, tawa-tawa na siya, tawa-tawa na siya. Maraming pinag-usapan kami kanina mula kahapon, maghapon, asking sobra. So, kukwento ko sa inyo isa-isa lahat dyan hanggang sa malaman nyo yung nangyari. Ganyan. So, sabi ko nga po sa inyo before, talagang tingin ang pakiramdam ko, pero right now, ano man yung mga nangyari, inaano ko ito na parang sabi ko, nung ano kasi parang sa iisip ko na ano ba to? Diba dapat bigyan niya ng pagkakataon yung anak niya dahil kasi magandang future para sa anak niya ang inihain natin. So ayun, pati yung actually nag-ano na ako, nag-pag-usap na ako kaya sa sponsor. So meron po siya mga sinabi at sasabihin ko naman din po sa inyo para at least alam niyo rin po yung aming yung sitwasyon niya at syempre siya ang dapat makaalam, hindi bago yung iba kasi siya yung nag-sponsor sa kanya. So ayan, tingin naman parang okay na siya kasi may mga sinabi kami na para magkaano ng kalooban niya at ito ang plano kasi dapat si Wendy at ito siya mag-aaral dito, mga anak niya ay siya mag-aanasa, dapat ganun eh. So for sure pag uwi niya doon, ano gagawin ni Wednesday? Diba? Sabi ko nga, ano po ba yung dapat ano pa ba yung dapat kong dapat kong gawin? Ginawa ko na yung part ko bilang tatay-tatay niya, ginawa ko lahat. Nakikita niyo naman yun lahat yun. So sa maising panahon, syempre sa maising panahon, nakita niyo na ang dami naman na bago sa kanila, sa pananamit, sa lahat. Kaya I think ano pa ba ang pagkukulang natin para sa kanila. Ang isa sa tingin ko na sobrang sakit lang is yung hindi iniwanan sa atin ng bata. Pero ayokong sabihin na masakit, pero sabi ko sabi nga sa akin ng sponsor huwag kang iiyak. Pero syempre nakasama mo, ano ba yan? Ayun ako mga amigo. So ayan na kami, malapit na kami sa airport. Ito na pala kami sa Ninoy International Airport. Ayan. Pero ayan, kausap ni Sylvia. Tawang ko ba tayo pag-usap?
siya dito. Hindi ko alam, hindi ako sure ako sa yun. Pero parang sabi ko okay naman siya ngayon. Pero kanina talaga, grabe ang iyak niya, mula kahapon, at biglaan po kasi hindi naman namin in-expect na ngayon. Sabi ko next week pa. Para at least pagka next week ma-prepare. Hanggang ano niya niya, sabi niya, kung muna kayo umuwi, kasi i-prepare natin lahat. Sabi niya, bilhin natin ng mga pasalubong, lahat bilhin natin, ganyan. Pero nung nakita naman yung mga pinagbibili, kanina nagpanin sila tatlong laman namin. Oo, nagpanin sila tatlong laman. At ewan ko ano yung mga pinag-usapan nila. Pero mamaya kakaano yung tatanungin ko. Yun. So, yun. Natuwa siya nang binili niya ng mga gamit yung mga bata. Nabili niya ng ano. Parang masaya naman siya kasi may sinabi siya na uwi ako na wala. Sabi ko, no. Hindi ganoon. Sabi ko sa kanya, andun yung mga anak mo at inaantay ka. Nasabi ko. So this time, ayan, hindi kasi ano ang nakikita ko kasi dito, sayang yung time, yung effort, and yung money sa lahat ng mga nangyari. Ang iniisip ko na lang is para ko silang mga kaibigan na pinagbakasyon sa Pilipinas. Yun na lang. Yun lang isip ko para maano yung kalooban. Yun na lang. Sila ay nagpunta rito para mag-bakasyon. Ganun po. And I hope nag-enjoy naman sila siguro sa ilang buwan nila dito sa Pilipinas. Ayan, natin na po tayo. Malapit na po tayo sa airport, mga amigo. Ano binabasa mo? May e-travel na siya. Ay, e-travel pala. Kailangan pala i-send sa kanila yung e-travel. Hindi na kailangan? Hindi na kailangan doon ito e-travel. Sabi ni Kevin. Paano na-connect na sa airport? Na-connect na sa airport? Hindi mo na. Hindi na kasi nagawa mo na? Okay, nagawa na sa e-travel.